Carpio Morales, sina Vice President Jejomar Binay Sr., Makati Mayor Jejomar Erwin Junjun Binay Jr. at 22 iba pa na may kinalaman umano sa maanumalyang bidding at pagtatayo ng Makati Car Park Building Project na ginawa mula noong 2007 hanggang 2013. Kasong paglabag sa Section 3E ng Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at falsification of public documents ang pinakakaso sa mag-amang Binay at kanila mga kasamahan. Si VP Binay ay naharap sa 4 na counts ng paglabag sa Section 3 ng RA 3019, 6 counts ng falsification of public documents at 1 count ng malversation para sa kanyang pagkakasangkot umano sa Phase 1 and 2 ng Car Park Project. Sa record, inaprubahan ni VP Binay at Mayor Binay Jr. ang BAC resolutions, notices of awards, contracts at bayarin sa proyekto gamit ang unnumbered, undated disbursement vouchers at obligation requests. Tinaasan naman ng kilay ni Ombudsman Morales ang sabi ni VP Binay na ang ombudsman ay walang jurisdiksyon na imbestigahan ang mga impeachable officials. Samantala, Mayor Climaco patay sa ambush. Napatay ang veteranong alkalde ng bayan ng Tungawan, Zamboanga, Sibugay habang kritikal naman ang kanyang pinsan at 2 iba pa matapos tambangan ng mga di kilalang kalalakihan sa barangay Kayamkam sa nasabing bayan kahapon. Kinilala ang napaslang na opisyal na si Mayor Randy Climaco na sinasabing last term bilang alkalde kung saan planong kumandidato para sa pagka-vice mayor sa nabanggit ng bayan. Sugatan naman si Vice Mayor Raup Arbison at ang 2 kasamahan. Planong humalili kay Climaco sa nalalapit na May 2016 national elections ang kanyang pinsan na sugatan. Sa inisyal na ulat, lumitaw na naganap ang ambush sa convoy ni Mayor Climaco habang patungo sa barangay Poblasyon mula sa kapistahan sa nasabing barangay. Sa kasalukuyan ay inilatag na ang malawakang pagtugis sa grupo ng suspects na pansamantalang hindi muna isinisiwalat ang kanilang identities. Samantala, Hagedorn babalik muli bilang ama ng Puerto Princesa. Formal lang nagsampa ng kanyang Certificate of Candidacy or COC si Edward Hagedorn para sa pagtakbo bilang mayor muli ng Puerto Princesa City sa Commission on Elections sa lungsod kahapon. Nauna dito dumalo si Hagedorn sa isang misa bilang paggunita sa kanyang kaarawang kahapon bago nagtungo sa tanggapan ng COMELEC. Sa kanyang pagbabalik sa lungsod, handa si Hagedorn na muling pasiglahin at paunlarin aniya ang Puerto Princesa na may ilang taon na rin niyang nilisan. Kasama ni Hagedorn sa paghahain ng COC sa COMELEC ang kanyang kapatid na si Congressman Douglas Hagedorn para naman sa 3rd District ng Palawan. Samantala, sa 2016 or 2016 elections, total gun ban ang hinihiling sa COMELEC ng ilang grupo. Umapila ang 3 grupo sa Commission on Elections or COMELEC na ipatupad ang total gun ban para sa 2016 presidential elections. Sa isang sulat sa COMELEC, hiniling ng grupong Gunless Society, Parish Pastoral Council for Responsible Voting at Physicians for Peace sa COMELEC na gumawa ang mga ito ng bagong patakaran. Nais ng grupo na huwag bigyan ng exemption sa gun ban ng mga pribadong individual maliban sa mga miyembro ng PNP, militar at iba pang law enforcement agencies ng gobyerno. Sa pagpapatuloy pa rin ng nasa linya na po natin ang ating field reporter, walang iba kundi si Nestor Kagitla, live ngayon sa COMELEC para bigyan tayo ng latest na pangyayari. Nestor! Okay. Magandang hapon. Kanina ka pa namin inaantay. Kamusta dyan? Nananawagan si COMELEC Chairman Andres Bautista na sundin na patakaran na pinatupad ng COMELEC sa kandidato para di na maulit ang nangyari kahapon na nagkaroon ng tulakan. Sinabi ni Chairman Bautista na
karapatan ng isang mamamayan na tumakbo pero kailangang balasahin dahil karapatan ng lipunan na magkaroon ng maayos at tahimik na halalan sapagkat napakahalaga sa ating demokrasya. Ayon pa kay Bautista, sa October 16, araw ng Biyernes, ay huling araw ng pagsusumite ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato at ito ay wala ng extension at sarado na ang mga listahan, pero kung nasa loob pa ng Comelec office ay pwede pang magpalista. Ang tinig ni Chairman Bautista. Meron pa pong rule na nagsasabing pwede pong magkaroon ng withdrawal sa isang partido at pwede pa pong i-substitute ng buong membro ng partido para po sa mga posisyong tinatakbuhan. Ang tinig ni Comelec Chairman Andres Bautista. Nestor, Yes, Karancho. ano naman, kamusta naman yung naging paghahain ni Mayor Fred Lim ng kanyang COC para sa kanyang muling pagkandidato? Aba, ang sigaw nga ng Manileño, muling magbabalik ang Dirty Harry ng lungsod ng Maynila. So naging mainit naman ang pagtanggap sa kanya ng mga tao dyan dahil pagkakaalam ko, dinumog daw ng mga supporters yung ang ating alkalde ng Himpapawid, pero alam natin very busy. Ibig sabihin, siksikan ng tao dyan sa lugar na yan. So ano naging atmosphere kanina nung kanyang pagdating? Ano bang oras siya na dumating? Yung habang ako ay nagre-report sa iyo kanina, Yes. yun ang mismong pagdating ni Mayor Fred Lim mula dito sa revolto ni dating Pangulong Corazon Aquino. Marami siyang kasama, marami siyang hatak-hatak. Marami, halos kompleto yung line-up ng kanya mga kusal magmula sa mayor, vice mayor at mga congressman at mga konsehal ng lungsod ng Maynila. Ito bang si Congressman na Atong Asilo, siya na ba ang talagang vice mayor ni ang tatakbong vice mayor ng ating alkalde? Oo, at siya mismo ang pumili para maging running mate niya sa pagka-vice alkalde ng lungsod ng Maynila. Sino, Nestor, ang mga naging matunog na mga tatakbo bilang kanilang mga konsehal? Hindi ko masyadong nakuha ng mga talaan ng dahil sa sobrang dami dinagsangan ng mga supporters sa itong pag-file ng Certificate of Candidacy ni Mayor Fred Lim kanina sa Aroseros, Comelec sa Maynila. Nagbigay ba siya? Nagbigay ba siya ng pahayag, ng talumpati? Kasi pagkakaalam ko, once nakapaghain na ng COC, pwede nang magtungo dun sa isang inilaan na lugar dyan sa loob ng Comelec para makapag-press conference yung ilang mga VIPs, yung mga candidates. Itong istorya ko sa iyo, Caranzo, mismo na sa tanggapan ng Comelec na kung saan nag-file sila ng Certificate of Candidacy ni Vice Mayor, talagang yung loob mismo ng opisina ng Comelec talagang parang sardinas sa dami ng mga taong naandun. At bukod pa doon, paglabas niya ng area para kung saan makapagbigay ng press statement, itong si Mayor Fred Lim. At ito nga, medyo nagkaroon ng diferensya yung aking tape recorder dahil sa sobrang dami ng tao ay naipit tayo mismo. Ang buong pagkakaala natin, nakakuha na tayo ng press statement, pero nasira itong aking tape recorder sa sobrang dami ng mga nag-cover doon sa pagkapalang COC ni Mayor Fred Lim. Siguro sa lakas ng mga sigaw ng mga supporters na Lim, nabingi yung iyong tape recorder. Nabingi, totoo ka, nabingi. Nabingingot. Magmula nga doon sa may pagbaba mo ng LRT station sa Central Terminal, pagbaba mo mismo doon, napakadami na ng mga taong supporter ni Mayor Fred Lim. Kaya nga ang sigaw nila ay ang pagbabalik ng Dirty Harry na lungsod ng Maynila. Kung mag-estimate ka, pwede ba natin sabihin na nasa 1,000 yung mga kanya mga supporter? Hindi ako makapagbigay ng estimate, pero talagang dagsa yung mga nagsipunta roon
para maano nila yung si Mayor Fred Lim. Anyway, Nestor, siyempre inaantabayanan din naman natin yung pagfa-file ng kani-kanilang mga COC ng mga inaasahan natin magiging katunggali ni Mayor Lim para sa pagiging alkalde ng Maynila. Nandiyan siyempre incumbent mayor si Mayor Erap at si Congressman Bagatsing. So kayo ba medyo sila ba ay inaasahan na magtungo diyan ngayong araw na ito, bukas ba o ano ba? Merong nag-text sa akin na baka bukas daw mag-file ng COC itong si Mayor Joseph Estrada. So ibig sabihin inaasahan talagang mayor ang tatakbuhin ni Erap. Hindi yung bali-balita dati na baka he might seek a higher office, ika nga. Oo, dahil napaulat na muli raw tatakbo sa pagkapangulo itong si Mayor Era, pero ang talagang tatakbuhan ay ang Pagka-alkalde pa rin. alkalde ng lungsod ng Maynila. Ayun. Ano pa ba ang mga pangyayari dyan na maaari nating i-share sa ating mga listeners nang sa gayon, medyo ma-up-to-date naman sila sa larangan ng politika dyan sa ating kabisera? So, magmula kanina nung tayo nando sa Arosero sa Comelec, Maynila, tayo ay nagtungo naman dito sa Comelec Intramuros na kung saan anta-antabay tayo ngayong hapon kung sino yung mga magpapile pa ng COC dito sa Comelec Intramuros, Manila. Maraming salamat sa iyo, Nestor. Okay, mula pa rin dito sa Comelec, ako si Nestor Cagitla, nag-uulat para sa DZRJ. Okay, matapos ang ulat ni Nestor, alamin po natin ang tumpak na oras. Ang oras po natin ngayon ay 12:46 ng tanghali. This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. VFresh. At sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan at usaping eleksyon pa rin tatakbo sa mga lokal na posisyon. Ratsyada na rin. Ratsyada na rin kahapon sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy ang mga politiko nagnanais na tumakbo sa iba't ibang posisyon sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Halos sabay-sabay na nagtungo sa tanggapan ng COMELEC ang mga kakandidato kasama na ang kanilang buong ticket at mga supporters. Nagmistulang piyesta naman sa COMELEC dahil sa mga banda na bit-bit na mga kakandidato. Ngayon po, pangalawang araw, naghain na ng kanyang COC ang ating kasamahan dito sa A-Tri Media na si Mayor Fred Lim at ang kanyang running mate na si Congressman Atong Asilo at ang kanilang buong ticket dyan sa siyudad ng Maynila. Samantala, mayor na dinukot laya na matapos ang 6 na buwan. Nasa pangalaga na ngayon ng mga otoridad ang dinukot na alkalde ng bayan ng Naga sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay na si Mayor Gemma Adana matapos ang mahigit 6 na buwang pananatili sa kamay ng mga kidnappers na sinasabing mula sa Abu Sayyaf Group sa lalawigan ng Sulu. Iniyag ni Brigadier General Alan Arojado, Commander ng Joint Task Force Sulu, dakong alas 6:50 ng umaga. Kanina nang ihatid si Adana ng mga lokal na opisyal ng munisipyo ng Indanan kung saan siya pinalaya sa bahay ni Sulu Governor Abdusa Curtan. Dinala naman sa trauma hospital ang alkalde na isinailalim sa medical check-up. Hindi pa matukoy sa ngayon kung may nangyaring pagbayad ng ransom sa paglaya ng alkalde at sinabi naman ng militar na ito ay resulta ng nagpapatuloy na intense military operation sa mga bulubunduki bahagi ng lalawigan kung saan sinasabing tinago ng mga bandido ang kanilang mga bihag. Naasahan dadalhin sa Zamboanga City si Mayor Adana sakay ang commercial boat mula sa Sulu at dadalhin umano sa kustodiya ng Joint Task Force Sambasuita kung saan naman naghihintay ang kanyang pamilya. Matatandaan na si Mayor Adana ay dinukot ng armadong kalalakihan sa loob ng kanilang tahanan noong buwan ng Abril ng kasalukuyang taon. Samantala, para naman sa ating police report, tinawag na Andres Disaya pumatay. Utas ang isang 23 anyos na lalaki ng tarakan sa leeg ng isang security guard na kanyang tinawag ng Andres Disaya sa Tondo, Manila kahapon ng madaling araw.
Dead on arrival sa Gat Andres Bonifacio Memorial Center ang biktimang kinilalang si Ray Malone Asuelo, 23 anyos. Tinutugis naman ng Delpan Police Community Precinct ang suspect na kinilalang si Patrick De La Paz, 25 anyos at kapitbahay umano ng biktima. Ayon sa report, dakong alas 2:30 ng madaling araw nang maganap ang insidente. Nabatid na bagong dating nga lamang umanong biktima sa inuman at niyaya na siya ng kanyang asawa habang siya'y nagtatagay pa. Hindi pa nagtatagal at dumating nga si Mrs. ni De La Paz at kaagad itong pinauuwi. Narinig naman ng mga kainuman kaya ito'y kinantsawan na under. Napahiya ang suspect at dahil nakainom ay hindi nagdalawang isip. 810, 8 Try Media. DCRJ. Sige po, sir. DCRJ. Bigyan mo ko monitor, sir, ha? Ha? Okay. Pakilakas lang pa. Sandali. Alright. Medyo na antala po ang ating pagbabalita. Anyway, napahiya nga ang suspect at dahil nakainom ay hindi nagdalawang isip kunin ang nakasukbit na patalim sa bewang at mabilis na sinaksak sa leg ang biktima. At nagmadali namang umiskierda. Pinanganap na ng mga pulis ang suspect para iharap sa mga para sa mga kasong iniharap laban sa kanya. Okay. Pag-asa naman. Magandang tanghali. Magandang tanghali Ayun. kasamang Miguel at Magandang tanghali. update po sa lagay po ng ating panahon. Opo. Kung binabantayan natin na bagyo na nasa labas pa naman po ito ng Philippine Area of Responsibility. As of 10 a.m. kanina, ito po ay nasa layong 2,270 km east of Luzon. At ito po ay naasahan natin na papasok sa Philippine Area of Responsibility bukas po ng gabi. At kapag ito po ay nakapasok sa PAR, ito po ay papangalanan nating bagyong si Lando. Samantala, tail-end of a cold front pa rin po nakaka-apekto dito po sa extreme northern Luzon. At bunsod nito, ang mga lalawigan ng Ilocos Norte at dito po sa Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon at mga isla ng Batanes, Calayan at Babuyan ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtaman mga pagulan at pulupulong pagkidlat at pagkulog. Samantala, ang nalalabing bahagi ng bansa, kasama po dyan ng Metro Manila, ay makakaranas naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin na may pulupulong mga pagkidlat at pagkulog. At ang tinatayang agwat ng temperatura dito po sa Metro Manila ay nasa pagitan po ng 24 hanggang 33 antas ng Celsius. At sa kasalukuyan, meron po tayong nakataas na gale warning dito po sa northern seaboards ng Luzon. At payo pa rin natin sa ating mga kababayan, mga isda at yung mga malit na sakyang pandagat na huwag munang pumalawat sa nabanggit na lugar sa kadailanan po na maalon hanggang sa napakaalong karagatan mula 3.4 to 4.5 meters po ang taas ng alon. Sir, matanong lang. Yes, Ito, batay dito sa report na natanggap namin mula rin sa inyong opisina, itong bagyong, matatawag na ba natin bagyo itong sama ng panahon na ito? O ito ba tropical depression? Ano ba ang ating terminolohiya dito? Binabantayan natin na yung bagyo na po ito. Bagyo na. Ito pa lang naman po sa ako na. Kaya lang medyo mahina, no? Nakalagay dito 25 kilometers per hour kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran. Yung po, yes po. Ito po ay kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour at inaasahan natin papasok yan bukas po ng gabi. So ito ba inaasahan natin magiging malakas ang lalakas ba ito, hihina o hindi magbabago? Simple pa rin po itong lalakas kasi nasa Pacific Ocean po. At ang base dito sa current na kinikilos niya, ito po ay dadaplis dito po sa Northern Luzon po, dito sa taas po. Okay, isang huling katanungan,
itong gale warning, sinasabi nyo, nakataas, no? Ito kasi nagiging problema madalas kapag minsan hindi naabisuhan yung mga mangingisda, nagpapalaot sila, kagaya nga yung nangyari recently, at marami, kung hindi tumataob yung barko na nawawala o kung saan nahihigop yung kanilang mga maliliit na mga bangka, no? Yung mga motorized bangka. So ano ang mga lalawigan na sinasakop nitong gale warning o yung pagtataas ng mga alon? Yung pong gale warning natin, Yes. Sir. Okay. Mukhang medyo naputol lang ating linya sa sa yung pong ayun, nasasakupan ng gale warning po dito po sa Batanes po, dito po sa taas po. Calayan, sa Batanes, north. Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at saka Isabela. Yun po yung seaboards ng Northern Luzon po. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat din po at magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, yan po ang pinakamahalaga dyan, yung gale warning doon sa Northern Philippines, yan sa bandang yung mga Cagayan daw, no? Yung mga Batanes. Ibig sabihin, yung mga maliliit na bangka o kahit yung mga malalaking bangka ay bawal munang pumalaot dahil baka kayo madisgrasya. At sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga police report, Kelot itinumba dahil sa droga. Patay ang isang 30 anyos na lalaki ng pagbabarili nito ng hindi pa kilalang salarin na hinihinalang may kinalaman sa drugs. Kahapon ng umaga sa Makati City, dead on arrival sa ospital ng Makati ang biktimang si Daniel Harapa ng Lanzones Street, Barangay Comembo ng naturang lungsod. Sanhin ng tinamong ilang tama ng bala sa iba-ibang bahagi ng katawan. Naalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspect. Ayon sa ulat, naganap ang insidente 9:45 ng umaga sa Comembo Market, Balimbing Street, Barangay Comembo ng naturang lungsod. Habang ang biktima ay nakatayo sa naturang lugar nang biglang sumulpot ang suspect at pinagbabaril ito. Mabilis tumakas ang suspect matapos ang isinagawang krimen. Okay, sa pagpapatuloy pa rin ng ating balita, ang financier ng Minahan tinumba. Patay naman ang isang 56 anyos na financier ng small-scale mining matapos itong tambangan ng motorcycle riding gunmen sa barangay Tawig Bayan ng Paracali, Camarines Norte, kamakalawa ng hapon na puruhan sa tagiliran ng katawan ng biktimang kinilalang si Zaldi Ofalsa ng Pima Sagana, Barangay Palana sa nasabing bayan at dating barangay chairman sa police report na sinumitin sa Camp Simeon Ola. Pauwi na ang biktimang nagmomotorsiklo mula sa bahay ng kanyang tauhang si Joel ng rat-rati ng tandem assassins pagsapit sa nasabing lugar. Na-recover naman mula sa crime scene ang mga basyo ng bala mula sa 45 caliber at 9mm pistol. Habang patuloy naman sinisiyasat ng pulisya ang nasabing insidente. At sa balitang sports, Arellano University, Mapua agawan sa huling semi-slot, Beda at Letran laglagan sa number 1. Isa lamang sa Arellano Chiefs at Mapua Cardinals ang magpapatuloy ng kampanya sa 91st NCAA Men's Basketball. Magkikita ang Chiefs at Cardinals sa ganap na alas 2 ng hapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. At ang magwawagi ang siyang kukuha sa ika-4 at huling upuan sa Final Four. Okay. Yan po ang ating balita sa palakasan. At dyan na po rin nagtatapos ang ating balita sa tanghali. Ako naman ang inyong karancho, Miguel Hill. O bukas na po magkikita tayo muli. Maraming salamat po para sa inyong patuloy na pagsubaybay. Mabuhay po tayong lahat. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang